moments they've had in celebration of winning, and Steve celebrating these not players. Si Lebron ang isa sa may malaking pangalan ng liga na dapat abangan sa off-season mga kaibigan. Maraming NBA analyst ang naniniwala na kung sakaling hindi pa magretiro si LBJ at iwan ang Los Angeles Lakers, ay may 4 na kupunan ang posibleng malipatan ng all-time leading scorer. Yun po ay ang team ng Los Angeles Clippers, New York Knicks, Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers. May rumors din na Cavs at Warriors talaga ang pinakamalapit na kupunan na lilipatan ni The King kung sakaling hindi pa magretiro at tuluyang iwan ng Lakers. Interesting ang pagbabalik ni Lebron sa Cleveland Cavaliers franchise na nag-draft sa kanya at posibleng dun nga rin daw po siya magretiro. Pero mukhang mas interesting kung sa Golden State Warriors ang lilipatan ni LBJ. Noon pa matunog ang malaking storyang ito mga kaibigan at maraming fans ang gusto na mangyari ito. Kasi magsasama lang naman sina Lebron at Stephen Curry sa iisang kupunan, madaming fans ang gusto na makita ang samahan ng dalawa. Kung saan paniguradong magiging espesyal pareho ang season ng dalawang superstar kapag natuloy ito. Ilang batikang NBA analyst ang naniniwala na posibleng mangyari ito sa susunod na season. Na pati si Gary Payton ay sinabing Warriors ang punta ni Lebron kapag kaiwan niya ang Los Angeles Lakers. Marami sa atin talaga ang kinukutuban na mangyayari na ito next season kaya abangan na lang natin. Kayong mga kaibigan ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman gaya ng sinabi na natin ang tapatan ng Oklahoma City Thunder versus San Antonio Spurs sa Western Conference Finals, ay paniguradong ang pinakamagandang bakbakan sa playoffs ngayong season. Nasa mga hindi nakakaalam first time mangyari ang playoff series matchup na may parehong 62+ win games sa regular season since 1998. Ang OKC ay nagtala ng 64 wins at nangunguna ito sa West habang ang Spurs naman ay naglista ng 62 wins at tumayong number 2 seed sa West. Parehong may lakas talaga ang magkabilang grupo kaya naman sobrang kabang-abang ang magiging banggaan nila. 4-1 ang record nila sa regular season 4 na beses po na tinalo ng San Antonio ang dating champion. Isang beses lang pong nanalo ang OKC sa kanila, kaya naman naniniwala ang marami na tatalunan ng Spurs ang Thunder sa series na ito. Pero yun nga alam naman natin kung gaano kalakas ang OKC at iba ang regular season sa playoffs. Mas pisikal ang Oklahoma pagdating sa best of 7 series, dapat nasabayan ng Spurs ang pagiging pisikal ng defending champion at mag-ingat sa injury lalong-lalo na kay Wemby. Finish kapag na-injured ang alien kasi sa kanya nakasalalay ang panalo ng team nila, ang alien ng San Antonio ang malaking tinek ng Thunder sa series na ito. Maging patas lang sa lahat ay parehong may palag sila sa isa't isa. May home court advantage pa rin dito ang Thunder at mas may experience na rin sila kaya marami pa ring fans ang naniniwala na OKC pa rin ang mananalo. Pero kayo mga kaibigan anong grupo sa tingin nyo ang mananalo sa banggaan ng Thunder versus San Antonio Spurs? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy sa sinabi ni Steve Kerr sa kanyang latest interview tungkol sa kanilang first round pick sa papalapit na draft, ay subukan nyo pong maglaro sa Not Go, hindi ito isang sugal hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Not Go ay mabilis ang pag-withdraw hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ni Steve Kerr sa kanyang naging latest media interview mga kaibigan. Patungkol po ito sa kung ano ang magiging posibleng plano nila sa kanilang number 11 pick sa draft. Sabi ng Warriors coach veteran na talagang ipapasok niya ang number 11 pick nila sa kanilang rotation next season. Gagamitin daw niya ng maayos kasi baka isisanti siya ng Warriors front office kapag hindi gamitin ang number 11 pick. At base sa sinabi ng Warriors coach dito ay may napili na silang kukunin nila bilang kanilang number 11 pick at sinabing magaling nga daw ito mga kaibigan. Well alam naman natin na itong si Axel Lendebor ang nangungunang pangalan bilang prospect ng GSW. Lumalabas na pati si Kerr ay hanga sa galing ni Axel, na gaya ng sinabi na natin na mala Andrew Wiggins ang galaw ni Lendebor at posibleng lalagpas pa kay Wig. Hindi man sila naka-jackpot na makuha ang top 4 pick, ay nananatili na nasa mataas pa rin po na level na manlalaro ang pwedeng makuha nila sa number 11. At may swerte rin sila dito kasi si Klay Thompson na kabilang sa core nila at isa sa nagbigay sa kanila ng 4 na kampyonato ay isang number 11 pick sa draft. Ito sipatin nyo po hanggang dulo kung gaano talaga kagaling si Axel Lendebor.